people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday po sa inyo lahat. At saka syempre sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At saka syempre kay Christine Ann Perez na rin na masayang-masaya sa nangyari kahapon sa Binibining Pilipinas. So syempre marami tayong chikang update ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. So guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika. Binibining Pilipinas, may bagong corona na at may bagong papremyo na 1 million pesos. Mama Sam, anong chika mo dito? Ang bongga. Ang bongga-bongga na ng Binibining Pilipinas after ilang taon, finally, eto na. Sabi ko nga noon, yung nawala ang Miss Universe Philippines, ang simple lang ng solusyon ng problema dito sa Binibining Pilipinas. Magbigay sila ng malaking papremyo. Ewan ko kung hindi magpuntahan ng lahat ng kandidata dyan sa Binibining Pilipinas. Kasi syempre, sabi ng ganun, di ba? Lahat ng mga kandidata na sumasali sa pageant, syempre nakatutok yan doon sa corona at saka sa papremyo. So, ako, para sa akin, maganda ang ginawa ng Binibining Pilipinas dahil nagbigay sila ng isang malaking papremyo and for sure, sa susunod na taon ay mas marami pang magsisisalihan sa pageant nila. So, ako natuwa ako doon sa bagong corona. Ang ganda ng corona, no? May pa-diamond pa. So, talagang, sabi ko yung corona na to, winner to. At sobrang panalo. At gusto ko yung style ng corona, sobrang bongga. At in fairness sa Miss Globe, level na level talaga siya sa Binibining Pilipinas International. So dito, nagkaroon talaga ng value ang Globe. At in fairness naman, sobrang bongga. And then, yung papremyo, Diyos ko, 1 million pesos na tumataginting. O, di ba? Kaya naman masasabi ko, Diyos ko, for sure, ang Binibining Pilipinas mag-shine like a diamond star ulit. Di ba, Christine Ann? Sabi ko nga, magandang panimula to ng Binibining Pilipinas para sa kanilang 60th anniversary. At ang bongga ng mga mag-host dito very soon. At syempre, dyan si Catriona Gray, si NJ Lastimosa, tapos si Nicole Cordobes, at saka si Kylo Versosa. Talagang mga tunay na gandang binibini. But si Pia Words, bakit hindi din nila inimbitahan, no? So, yun. So, abangan natin sa June 7 kung ano nga ba ang magaganap sa Binibining Pilipinas Coronation Night. Sa July 7 pala. So, yun. July 7 ang kanilang Coronation Night. So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, Catriona Gray at sa Pia Words ba, nagsama uli para sa kanilang pasabog na Crimson. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Bongga. Sa totoo lang, ang bongga ni Catriona Gray, ang bongga ni Pia Words ba. So, hindi lang to yung pangalawa o pangatlong pagkakataon na nagkasama si Pia at saka si Catriona Gray. Nakakatuwa kasi kung iisipin mo, talagang tinitingala pa rin sila ng mga endorsement, tapos sobrang iba talaga yung feeling, no, pag pinagsasama yung parehas na Miss Universe. So, I hope na madagdagan pa ang Miss Universe ng ating bansa in the future. Sabi ko nga siguro, mas maganda talaga si Atisa talaga yung inilaban natin sa Miss Universe, tapos nanalong Miss Universe. Parang feeling ko, bago siya ihelera dito kay Catriona Gray at saka kay Pia Words ba? O, diba? So, yun. So, syempre, abangan natin in the future kung ano nga ba ang mangyayari at kung paano nga ba talaga pang magniningning like a diamond star etong si Catriona Gray at saka si Pia Words ba. Actually, gusto ko silang mag-host silang dalawa sa Binibining Pilipinas. Yung silang dalawa talaga. Ang bongga siguro nun. Tapos, gusto kong gumawa sila ng pinikula, silang dalawa. Anong tingin mo, Christine Ann? Bongga ba yun? Diba? So, I wish, diba? So, kayo ba? Ano ba tingin ninyo pag nagsama si Catriona Gray sa si Pia Words ba?
sa pelikula. Ang papel nila ay Jezabel. Charot. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Catherine Spin. Manalo kaya ng Miss Ecuador ngayong taon na to? Ayon na sa June 9 na ang coronation night ng Miss Ecuador Universe. So, syempre excited tayo para kay Catherine Spin kung saan siya ang dating Miss Earth 2016. And then, ako nakita ko naman yung preliminary nila. Ang bongga niya dito. Talagang laban na laban si ate. I hope na manalo siya at talagang makuha niya ang corona ng Miss Ecuador. So, I wish all the best. Kasi nakita naman natin yung effort. Saka nakita ninyo, talaga nagpapayat siya ng bonggang-bongga at very Miss Universe na yung dating. Kaya lang, medyo matured na ang datingan, no? So, yon. So, I hope na sana talaga siya ang makoronahan kasi sayang naman kung hindi siya makokoronahan ay Miss Earth kapag katapos biglang hindi ka makokoronahan na universe. Diyos ko, nakakaloka yon. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, si CJ Apiasa, can this be the first golden crown for the Philippines for the Miss Grand International? Tingin mo kaya niya kaya makuha ang corona ng Miss Grand kung sakasakaling siya ang manalo ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines? To be honest, ako, hindi ko nakikita na title holder, pero nakikita ko na makikipagpukpukan ng bonggang-bongga itong si CJ Apiasa. Yung alam mo yun, yung aabot talaga siya sa top 5, yun. Parang feeling ko kaya niya yun. At depende na kung naka-destiny sa kanya. But CJ Apiasa, kilala natin na kalibre neto, kilala natin kung paano to umeksena, kung paano to makipagkabugan. So, ang gusto ko na lang kay CJ Apiasa talaga ay manalo talaga ng Miss Grand Philippines. And then, tingnan natin kung saan siya aabot. Pero yung sasabihin mo na siya yung susunod ng Miss Grand International, parang feeling ko mahirapan pa tayo sa part na yon. But parang top 5, I think, yes, aabot ang Pilipinas kung si CJ Apiasa ang ilalaban natin sa Miss Grand Philippines, di ba, sa Miss Grand International. So, tingnan natin. But kung marami pang mga kandidata na babalik, maraming ako narinig, maraming magbabalikan, tingnan muna natin kung ano yung ipapakita nila. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa performance kahapon sa press con ni Trisha Martinez? Tingin mo, Mama Sam, kakabog kaya siya? To be honest, maganda ang performance na ipinakita ni Trisha Martinez yesterday sa press presentation ng Binibining Pilipinas. Ang ganda ng itsura, ang ganda ng pasarela. Ayun nga, so sa mga nagsasabi na parang tumaba nga itong si Trisha Martinez, to be honest, ako kung siya mananalo ng Binibining Pilipinas International this year, may panahon pa siyang pumayat, di ba? Pwede pa siyang magpapayat at talagang parang feeling ko kaya niya kasi 1 taon pa naman yung hihintayin. But nandoon ako na sana makuha niya yung corona. But matinding makakalaban niya dito na parang feeling ko, parang tingin ko sa ngayon sigurado ako makakakuha ng corona to, si Binibining Pilipinas number 40. Kasi para sa akin, iba din yung atake talaga nito ni Binibining Pilipinas number 40 at talagang total package para sa competition na to. So kung hindi ito magiging international, pwede itong maging globe ng ating bansa. So, tingnan natin. But yung performance niya na pinakita yesterday, kumabog. And then, marami pang makakalaban. Nandiyan dyan si number 14, nandiyan dyan si number 15, nandiyan dyan si number 11. But Trisha Martinez, syempre, iba pa rin yung dekalibre niya. Hindi naman ito babalik dito ng ganun-ganun lang, di ba? Kung hindi rin siya handa. Kaya, abangan natin yan sa mga susunod panlaban nila dito sa Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, once you're Binibini, you're always a Binibini. So, yan. At ito, speaking of Binibining Pilipinas, bardagulan ng mga Binibini candidates sa Miss World. Binibini to World rather, diba? Who will be the shine, the brightest? Na bardagulan talaga sa Miss World Philippines this year. So, andito kasi si Isabel Belasa ba to? Talagang masasabi ko, maganda din yung performance na ipinakita niya nung screening nila. Si Jane
Darren, na talaga namang masasabi ko, oy, iba din, ang bongga din neto. At saka syempre si Jasmine Omay. Ako para sa akin, syempre I love Jasmine Omay. Sa kanilang tatlo, syempre go na ako kay Jasmine Omay na makoronahan ng bansa natin ng Miss World Philippines. At saka feeling ko kaya ni Jasmine Omay to. I wish all the best para kay Jasmine Omay. But tingnan natin kasi syempre yung mga binibini girls naman na to, mga palaban din talaga, di ba? At eto pa, kung may binibini girls, meron din tayo na universe to world rather, di ba? Kasi di ba may mga galing sa Miss Universe Philippines na nagpunta din sa Miss World. At eto naman, syempre si Dea. Si Dea Mate, Krishnan Gravides, at saka syempre nandito din si Bianca Tapia. So, sa kanilang tatlo mamasam, sino ang gusto mong manalo ng Miss World? To be honest, parang ang lakas nung laban ni Bianca Tapia. Mas malakas yung laban ni Bianca Tapia dito sa competition. And then, Krishnan Gravides, nakikita ko din, nakakabog din. At kahit si Dea Mate, isa din to sa mga palaban, di ba? So, sa kanilang tatlo, parang feeling ko, very strong to the crown, I think, Krishnan Gravides para sa Reina Hispano-Americana. But I think Bianca Tapia naman para sa Miss World Philippines. So, yan. And good luck sa kanila kung sino nga ba ang mag-shine like a diamond star ngayong taon na to. Rihanna Agata Pangindian, Mama Sam, tingin mo, kaya kumuha ng corona? Eyes on the prize ba ang labanan ni Rihanna Agata sa competition? Why not? Ako naniniwala ko kay Rihanna na kaya neto kumabog dito sa Miss World Philippines, and then naniniwala ako sa kanyang pagbabalik na buong puso niya tong pinag-isipan at maganda ang profile ng Rihanna Agata sa competition na to at naniniwala ako na kaya nila na mailaban ang Miss World Philippines. So, I'm so excited for Rihanna Agata. So, abangan natin yan ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, parang corona talaga to ng Miss World Philippines. Malay mo. Diba? Ito na yung swerte niya at ito na talaga yung kaabang-abang sa kanyang pagbabalik sa Miss World Philippines. Kasi sinabi niya na to long time ago eh. So, hindi na ako na-surprise kung bakit siya nandirito. But, ang tanong ko na lang, siya kaya ang kokoronahan ngayon taon na to. So, yun yung excited ako. And then, of course, Philippines and Indonesia will attend the June 11 Miss Cosmo event. Tingin mo, Mama Sam, pasabog kaya si Atisa Manalo dito at kaya niya makipagsabayan kay Miss Indonesia? Well, syempre kaabang-abang si Atisa Manalo, lalo na sinabi niya excited na daw siya talagang umattend ng press con ng Miss Cosmo. At ako para sa akin si Atisa Manalo, hindi imposible na manalo talaga dito sa sa Miss Cosmo. Piling ko paghahandaan niyo to ng bonggang-bongga. At excited ako for Atisa Manalo. Kasi parang feeling ko kaya niya kumuha dito ng corona. At malakas ang laban ni Philippines pagdating dito sa competition na to. Kung ikukumpara ko siya kay Miss Indonesia, syempre hindi din natin pwede underestimate si Miss Indonesia. But gusto ko na sana ay manalo dito si Miss Philippines. So, I hope na kay Atisa Manalo maibigay ang corona. Bakit ko nasasabi to? Kasi maraming aspeto na pwede nila ibigay. Una, malaki ang pangalan ng isang Atisa Manalo. Pangalawa, syempre yung ganda at beauty ni Atisa Manalo, yung caliber ni Atisa Manalo as a queen, di ba? So, kaya to ni Atisa. Plus, nandoon yung suporta ng Pilipinas na talaga namang grabe din ang support. 100% talaga. At walang duda na hindi mo masasabi na mahina ang laban. Kung gusto ng Miss Cosmo na mas umingay sila, I think, go for Atisa Manalo. Talagang pag-uusapan sila ng bonggang-bongga. Pero, the best pa rin talaga na dapat ibigay ni Atisa Manalo yung best niya sa competition na to. And I think, ayun yung gagawin ni Atisa Manalo. She's dedicated sa mga ginagawa niya. So, I'm so excited para kay Atisa Manalo. Excited din ako kung ano ang mapag-uusapan dito sa 11 sa Vietnam. And then, tignan natin kung ano ang impact ng mga tagahanga, ng mga taga-Vietnam kay Atisa Manalo. So, good luck for Atisa Manalo and good luck for the
Philippines. Di ba? So, kayo ba? Excited ba kayo? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako para sa laban ni Atisa Manalo. So, abangan natin yan sa next week kung ano ang eksena at kung ano ang pasabog ng Miss Cosmo. So, yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo syempre dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, kakabog nga ba sila ang matinding bardagulan ng Pilipinas sa mga iba't ibang klase ng pageant? Tingin ninyo, aari ba talaga ng bonggang-bongga? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!